ma'am. Good morning, classmate. My name is Luana Mi Aracas, and I will continue the report of Miss Marian Alonso and 6.3 Technology. So, first, what is automation? So, di ba yung automation is, sang doon pa na panahon is high-tech na kita. Di ba? Itong automation is mga gamit na dali lang magamit. So, automation, ito yung mga gamit ng mga makina na may kakayahang gumana ng otomatiko gamit ang sensing at control devices. Ang pangunahing layunin nito ay upang mapabuti ang kahusayan, mapababa ang gastos, then para mas mapahusay ang quality ng mga products or services. So, example san is ATM. So, ATM which is ginagamit ng bank upang magtaga ng mga services sa utaw na dali lang or dili the need ng teller. Kumbaga, kung mag-cash kuan nga to, yung gusto mag-cash in ng kwarta o mag-cash out through ATM lang. Sok-sok lang nila sa machine. And then, automated heating and air conditioning. So, ngayon is a system na automatic nag-a-adjust ng temperature. Then, automated inspection and storage system. It is used sa pagbreka para sa pagsusuri at pagtitipon ng mga products. And then, package sorting. Ang mga ginagamit ng mga courier at postal services upang madali lang yung pag-arrange ng mga package. Then, mail processing. Example sa niyang mga automated sorting ng mga sulat sa post office. Then, online banking. Ngini is mga transactions ng bank through online. Na dili na nila kadto mismo sang branch, kundi through online lang sila magpadala ng kwarta. Then, yung Easy Pass. So, Easy Pass, ito yung sistema na pagbabayad sa toll road at tulay na gumagamit ng technology or contactless payment. So, benepisyo sa ni is diretso dayaan dayon madidak sang Easy Pass na account mo. Kumbaga, di na mo kinahanglan magdadapa ng kwarta through Easy Pass, maka-payment na ka dayon. So, mas efficient or convenient ngini sa mga driver. So, yung benefits or advantage ng automation is mas mababang pagkakaiba-iba o low variability. Ang mga makina ay may maaring magsagawa ng parehong gawain ng eksaktong pareho sa bawat ulit, kaya mas pareho lang yung quality naan. And then, mas mataas yung productivity. Na din, di pareha ng utaw na kinahanglan pa mo silan bayadan. Yung makina is dili da. Di niya utaw, kapuyon sila, while yung makina, dili pagkapuyan. Anay, anytime pwede mo gamiton si makina. Then, mas gamay lang isabihang gasto. Kaya dili naman silang kailangan lang pa swelduhan. Kung baga sang utaw, kung mag-hire ka na utaw, swelduhan mo sila. Well, sa makina yung mga automatic na mga machine, kinahanglan mo lang silang isaksak or ikuan, magamit na mo dayon. So, kumbaga man ang di naman kinahanglan bayadan yung services nila. And then, mas mababa yung error rate. Mas gamay lang yung tsansa na mamali kaysa sa mga mano-mano lang. And then, standardization. Madali din maintain yung quality dahil ang proseso ay sinasagawa na parehong paraan sa bawat production. So, there is also a limitation in automation. Mataas na gastos sa pang-stall. Yung pagpalit or pagpapanatili ng mga automation technology ay maaring mahal or napakamahal nito. And then, mas mababang kakayahang mag-adjust. So, ang automation ay hindi madaling makapag-adapt sa biglaang pagbabago ng produkto or proseso. Then, pagkawala ng trabaho. Dahil pinapalitan ng mga makina ang tao sa ilang gawain. So, maaari itong magdulot ng pagkawala ng trabaho. Then, kapag ang isang automated system ay nagkaroon ng error, maaaring mahirap itong ayusin at maaaring tumagal ito bago maibalik sa normal. So, when it comes to decisions about automations, bago magpasya na gumamit ng automation, dapat isaalang-alang ang mga bagay like yung gastos or mga benepisyo. Dapat timbangon kung mas makatipid ba yung kumpanya sa automation kumpara sa traditional na pamamaraan. And then kakayahang mag-adapt.
or kung yung product is magbago, basin dili ang kopyang automation. Epekto sa mga empleyado, so kailangan gayud may salangan lang ang posibilidad na pagkakawala ng trabaho at kung paano ito matugunan. So in table 6.3, it has a list of questions for organization that are considering automation. So among ini yung mga questions before isagawa yung isa ka automation. So number 1, una na level yung automation yung angkop o dapat babuhaton. Kung ba sa di mga tawag siyang ba sa di mga kapalit, kung dili man galing yan swak or ba siyan kanan kumbaga manang gaon ka na naman ang alternative. Then ikaduha, ano maapektuhan yung automation sa flexibility ng system. And then ikatulo, paano mapapangatwiran ang mga gastos ng automation. Then ikaupat, paano dapat i-manage yung mga pagbabago dala ng isa ka automations. Kung ang mga changes, uno pag-manage yan. And then yung ikalima, sunan yung mga rest, unan yung mga panganib ng isa ka automation. And then ika-6, unan yung mga posible na epekto sin isang merkado or ang gastusan yung kalidad or even the customer satisfaction. And then the relation and employees. Then, or patuloy bang iniisab na operasyon. So those are the questions of making an automation. So there are 3 kinds of automations. First is fixed automation. So fixed automations, hindi flexible, ginagamit ito para sa malaking production na parehong product. So mababang gastos per unit, ngunit mahal ang pagbabago sa proseso or produkto. Example sa mga makina sa paggawa ng mga produkto, tulad ng mga makina sa paggawa ng botilya o mga makina sa paggawa ng mga pakete. So isa yan ka-example of fixed automation. Ikaduha, programmable automation. So ngining programmable automation ginagamit sa mas mababang volume ng produkto na may iba't ibang uri ng disenyo. Isang proseso na maaaring i-program or i-adjust sa pamamagitan ng software o computer. So example nito is CNC machine o computer numerical control. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga bahagi ng mga makina at products. Ikatlo is flexible automation. So pinaka-flexible at maaaring mabilis na magbago ayon sa pangangailangan. Example sa robot na may kakayahang mag-adjust. Ang mga robot na may kakayahang mag-adjust ay maaaring magbago ng kanilang mga kilos at mga gawain sa pamamagitan ng mga software o computer. Kumbaga man i-control na sila. And then, computer-aided manufacturing. So, ito ay tumutukoy sa paggamit ng computers sa process control mula sa mga robot hanggang sa automated quality control. So, example sa 3D printing ay isang halimbawa ng computer-aided manufacturing. Ito ay ginagamit ng mga computer upang magawa ang proseso ng mga 3D na model at mga products. And numerically controlled or NC machine ay isang teknolohiya kung saan ang computer ay nagbabasa ng mga instruction at kinokontrol ang mga makina. So gumagamit ito ng mga file na ginagawa sa CAM software upang i-automate ang mga proseso ng production. So last is flexible manufacturing system. So ito ay isang grupo ng makina na may supervisory computer control. So automated material handling, robots o iba pang automated processing equipment. Example sa ni is industrial robot. So ang mga industrial robot ay ang mga makina na gumagamit ng FMS, kumbaga flexible manufacturing system. So upang magawa ang mga gawain sa paggawa ng mga produkto tulad ng pag-assembly, pag-solder at pagpipintura. So yun ang example ng FMS. And that would be all my report, and it will be continued by Miss Linel Feliscoso. Thank you.